Magandang umaga po sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Banal naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ng buong kalawakan at namamahala sa buong kasaysayan ng sanlibutan, nahabag ka po sa amin na mga nararapat mawasak magpakailanman at inibig kami. Naparito ka sa mundo bilang isang tao at dumanak ang dugo sa buron ng Golgota upang mapatawad ang lahat naming mga kasalanan. Tinanggap mo ang sumpa at paghatol sa halip namin at iniligtas kami sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. Amang Diyos, pinalalago mo kami sa iglesia kung saan ang aming Panginoon, ang Espiritu Santo, ay nananahan habang kami ay nabubuhay sa mundong ito. Ginagabayan kaming lagi at tinutupad ang iyong kalooban sa aming iglesia, kaya lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo, O Panginoon. Idinadalangin din po namin ang missionaries at kanilang pamilya na nasa ibang bansa para sa Ebanghelyo. Sila ay mahigit sa 500 katao. Sa pangangaral nila at pagtatatag ng mga iglesia ay napakaraming kahirapan, mga pagdurusa at mga pag-uusig. Pakiusap, gabayan at tulungan mo sila at umaasa kami na pagkakalooban sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at kakayahan upang ang kaharian ng Diyos ay higit pang lumawak. Pagpalain mo po kami, espiritual at pisikal, sa gayon ay masuportahan namin sila nang walang anumang pagkukulang. At sa mga sandaling ito ay ginaganap ang summer retreat sa Gongju Retreat Center at ipinapangaral ang Ebanghelyo. Sa pangangaral ng aming mga pastor sa ginawa ni Jesucristo sa krus, umaasa kami na gagabayan ng Espiritu Santo ang kanilang mga labi at mabuksan nawa ang mga tenga at puso ng mga nakikinig, sa gayon ay makinig sila sa salita ng katotohanan ng Diyos at sila ay maipanganak na muli bilang mga anak ng Diyos. Sa gayoy, masaksihan ng aming mga mata ang kahangahangang gawa ng Diyos. Narito kami ngayong umaga sa harap ng iyong salita, sa salita ng Diyos, upang tanggapin ang salita ng Diyos. Pakiusap, buksan mo po ang aming mga puso at pagkalooban kami ng karunungan at kaalaman upang maunawaan namin ang salita sa aming puso. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mahihinang labi ng tagapangaral na nangangaral ng salita. Dalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Nais ko pong pag-aralan natin ng sama-sama ang tungkol sa Espiritu Santo sa araw na ito. Sinasabi ng Biblia, mapuno kayo ng Espiritu Santo. Upang mapuno ng Espiritu Santo, una, dapat munang manahan sa atin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay isang bahagi ng 3 persona ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay isinulat bilang Espiritu ng Panginoon o Espiritu ng Diyos. Ang pangalang ito ay binanggit sa Biblia ng paulit-ulit. Kaya mula sa Genesis chapter 1 verse 2, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi rin ng Diyos ang tungkol sa gawa ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay binanggit din sa Bagong Tipan bilang Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ni Jesus, ang Espiritu ng Diyos, o ang Espiritu ng Panginoon. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng Espiritu Santo. Tinatawag natin ang panahon ng Lumang Tipan bilang panahon ng Amang Diyos. Sa Lumang Tipan, ang Espiritu Santo ay pansamantalang nagpakita sa natatanging tao para sa espesyal na misyon. At pagkatapos ng kanyang misyon, siya ay umaalis. Pumupunta siya sa ibang tao, subalit kapag sila ay sumuway at pumasok ang kasalanan,
ang Espiritu Santo ay umaalis. Sa mga awit, number 51 verse 11, pagkatapos magkasala ni David kay Batseba, nang maunawaan niya ang kasalanan, ay nanalangin siya sa Diyos. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ang dahilan kung bakit sinabi ito ay dahil maaring bawiin ng Diyos ang Espiritu Santo sa lumang tipan. Kung titignan natin dun sa unang Samuel chapter 16, nang magkasala si Saul, anong sinabi ng Diyos? Ngayon, ang Espiritu ng Panginoon ay humiwalay kay Saul at isang masamang espiritu mula sa Panginoon ang nagpahirap sa kanya. Ang Espiritu Santo ay kumilos kay Haring Saul sa naunang hari ng Israel, subalit may pangyayari kung saan humiwalay sa kanya ang Espiritu Santo. Nang ang Espiritu Santo ay dumating kay Samson, nagpakita siya ng dakilang kapangyarihan. Ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang lumukob sa kanya at niluray niya ng kanyang kamay lamang ang leon na parang lumuluray ng isang batang kambing. Hindi ito karaniwang kapangyarihan, tama po ba? Gayunpaman, natukso siya ni Delila. Kaya ipinaalam niya ang lihim ng kanyang kapangyarihan. Ako'y naging nasarita sa Diyos mula pa sa tiyan ng aking ina. At sinabi niya na ang kanyang kapangyarihan ay nagmumula sa kanyang buhok. Kaya naman, pinatulog niya si Samson sa kanyang kandungan at inutusan ang kanyang kababayan na putulin ang buhok ni Samson. Kaya nawala ang kanyang kapangyarihan. Hindi niya ito nalalaman. Narito na yung palisteo, Samson, at siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at ako'y lalabas ang gaya ng dati at ako'y magpupumiglas. Tumayo siya, subalit humiwalay na sa kanya ang kapangyarihan. Sa madaling sabi, ang Panginoon, ibig sabihin ng Espiritu Santo, hindi niya batid na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Kaya naman sa lumang tipan, ang Espiritu Santo ay dumarating at umaalis kapag natapos na ang misyon. Gayun din naman, ang Espiritu Santo ay dumarating sa natatanging tao para sa espesyal na plano at kalooban ng Diyos. At sa panahon ni Jesus, tinatawag natin itong ang panahon ng anak ng Diyos. Sa panahon ng sa loob ng 3.5 taon ng pampublikang ministeryo ni Jesus, gumawa siya kasama ng Espiritu Santo. Kinilos siya ng Espiritu Santo, nag-ayuno siya sa loob ng 40 araw sa ilang at tinukso siya ni Satanas at sinabi ng Biblia kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Kaya sa katunayan, si Jesus ay gumawa kasama ng Espiritu Santo at nang magpalayas na siya dyablo, sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpalayas siya ng demonyo. Dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kaya ito ang dahilan kung bakit binuhusan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo si Jesus, naglibot siya at gumawa ng mabuti. At nagpagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Ibig sabihin, si Satanas ay namuno sa kanilang mga puso at pinalayas at pumasok ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay pumasok. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin mula pa sa panahon ng mga alagad pagkatapos ng Pentecostes. Wala silang anumang magawa bago ang araw ng Pentecostes. Kaya mula nang dumating ang Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes, saan man ipangaral ng mga alagad ng Ebanghelyo ay mayroong kamanghamanghang paggilos ng Espiritu Santo. Kaya sa tuwing ipinapangaral natin ang Ebanghelyo at ang salita ng Diyos sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at naunawaan ng mga nakikinig ang salita at nagbabago ang kanilang buhay, pag-iisip at puso, ito ay ang gawa ng Espiritu Santo. At ang kanilang buhay ay nababago rin. Sila ay nagiging ganap na bagong tao. Ito ang gawa ng Espiritu Santo. Kaya, nabubuhay tayo ngayon sa panahon ng Espiritu Santo. Bago ang pag-akyat ni Jesus sa langit,
Sa mga gawa, chapter 1 verse 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Anong ibig sabihin ng kapangyarihan? Ito ay dakilang kapangyarihan kung saan sino mang makarinig at sumampalataya sa Ebanghelyo ay makakapasok sa langit mula sa impyerno. Ito ang kamangha-manghang kapangyarihan. Kaya sinabi, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Subalit, mangyayari lamang ito kapag dumating na sa inyo ang Espiritu Santo. Ito ang pagkilos ng Espiritu Santo. Ang siyang ulo nitong iglesia ay si Jesucristo at si Jesucristo ay kasama natin ngayon sa pamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo, sa pamagitan ng Espiritu ni Jesus. Sa huling bahagi ng Mateo 28:20, sinabi ni Jesus, "At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Paano? Hindi bilang Jesus na nasa laman, kundi sa pamagitan ng Espiritu Santo, sa pamagitan ng Espiritu ni Kristo, sa pamagitan ng Espiritu ni Jesus. Siya ay narito maging sa mga oras na ito, sa lugar na ito mismo. Ngayon ay pinag-aaralan natin ang tungkol sa Espiritu ni Jesus, ang Espiritu ni Kristo. Maraming iniisip ni Jesus, tungkol sa akin ang pinag-uusapan nila. Pinag-uusapan natin siya sa pamagitan ng mahina at hindi sapat na mga labi. Sa panahon ng mga apostol, hindi pa naisusulat ang Biblia, kaya ang Espiritu Santo ay direktang nakikipag-usap sa kanila. Tulad ng isang masamang espiritu na nakikipag-usap sa isang babaylan o ng mga tao na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos na direktang naririnig ang kanyang salita, sa panahon ng mga apostol, direkta nilang naririnig kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo ay direktang nakikipag-usap sa kanila. Sa mga gawa, sinabi ng Espiritu kay Felipe, "Lumapit ka at makisakay ka sa karwaheng ito." Ang Espiritu Santo ay direktang nakipag-usap kay Felipe. Nang matapos sumamba sa Jerusalem yung eunuko ng Ethiopia, pabalik sa 100 sa ilang, si Felipe ay umakyat sa karwahe at doon ay nangaral ng Ebanghelyo. Sinabi ng Espiritu kay Felipe, "Lumapit ka at makisakay sa karwaheng ito." Ang Espiritu ay direktang nakapag-usap sa kanya. Habang nananalangin si Pedro sa itaas ng bahay, nakita niya ang isang pangitain. Sa loob ng isang tela, naroon ang lahat ng uri ng mga hayop, isda, ibon, at lahat ng mga bagay na sinasabi sa aklat ng Leviticus sa lumang tipan na hindi dapat kainin at itinuturing na marumi. Nakita niya ang pangitaing ito. Dumating ang isang tinig, "Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain." Pinag-isipan niya ito ng malalim at pagkatapos sinabi sa kanya ng Espiritu, "Tignan mo, may 3 tao na naghahanap sa iyo. Dadalhin nila siya sa Cesarea sa bahay ni..." Nino? Kay ninong bahay? Sa bahay ng isang Hentil. Sa bahay ni Cornelio. Tama po ba? Ni Cornelio. Hindi ko alam kung kung bakit pa nga ba ako nabablanko yung isip ko ngayon. Anyway, dadalhin nila siya sa bahay ni Cornelio sapagkat sinabi sa kanya na pumunta siya doon. Sino nagsabi? Ang Espiritu Santo. "Tumindig ka, bumaba ka at sumama sa kanila na walang pag-atubili sapagkat sila'y aking sinugo." Sinabi ito mismo ng Espiritu Santo. Nang kanilang simulan ang pandaigdigang pangangaral ng Ebanghelyo, si Bernabe at Saul ay magkasamang nangangaral ng Ebanghelyo sa Antioquia sa Persidia. Ang Espiritu Santo ay nagsalita sa kanila, "Ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo
sa gawaing itinawag ko sa kanila. Ang Espiritu Santo ay direktang nagsalita sa kanila. Ang Espiritu Santo ang nagturo sa kanila ng lugar kung saan sila dapat magpatotoo at mangaral ng salita. Nang sinubukan nilang mangaral sa Asya, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu Santo. Bagamat patuloy nilang sinusubukan na pumunta doon patungo sa Asya, sa Turkey, upang mangaral ng salita, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu Santo. At pagkatapos lumitaw ang isang pangitain, may isang lalaking taga Macedonia na nakatayo at nagsasabi, "Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami." Kaya sa pamagitan ng Espiritu Santo, ang nagsabi na pumunta roon upang mangaral at magpatotoo ng salita, ang pag-iiba ng daan mula sa Asya patungo sa Europa upang doon ay maipangaral ang Ebanghelyo at pagkilos dito ng Espiritu Santo. Kahit sa panahon ng mga apostol, dahil hindi pa naisusulat ang Biblia, ang Espiritu ay direktang nakikipag-usap sa kanila, nagtuturo, gumagabay sa kanila tulad nito. Siguradong nakakamangha iyon. Sa Biblia, iilang mga talata lamang ang patungkol dito. Ngunit sa palagay ko, sa sarili kong pagkaunawa, marahil ang Espiritu Santo ay nagbibigay din ng mga tagabilan at nakikipag-usap sa iba pang apostol sa panahong iyon. Mula sa panahon ng Bagong Tipan, ang Biblia ay natapos. At ngayon sa panahon natin, ang Espiritu Santo din naman ay gumagawa sa pamagitan natin. Nangyayari ito sa pamagitan ng pag-evangelize, nagpapahayag at nagpapatotoo sa salita ng Diyos upang sino mang makarinig at manampalataya ay tanggapin ang Espiritu Santo at mula dito ay magsisimulang kumilos ang Espiritu Santo sa kanila. Kaya sinasabi doon sa unang Korinto chapter 1 verse 21, kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Bumuo siya ng isang katawan na binubuo ng mga naligtas. At sa kanila, siya ay tumayo bilang ulo. Bilang ulo, ang Iglesia, ang Espiritu Santo, si Jesus ay naroon. Siya ang namamahala, nagpapakilos sa buong Iglesia. Upang mangyari mga ito, ang unang hakbang upang mapuno ng Espiritu Santo ay ang pagtatatak. Tinatakan ng Diyos ang sino mang makinig at tunay na nampalataya sa Ebanghelyo ng kaligtasan at kaagad na nananatili sa Kanya. Yung pagtatak at pagbaba ng Espiritu Santo ay nangyayari sa oras ding iyon. At pagkatapos, ang Diyos ang gumagawa. Ang gawain ng tao ay ang makinig at manampalataya. Ito ay malayang pagpapasya or free will. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Siya ay hahatulan at dadalhin sa impyerno. Ito ay kung mananampalataya o hindi sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang pagdedesisyong ito ay ibinibigay sa bawat tao, sa lahat ng nilikha. Binigyan niya tayo ng malayang pagpapasya or free will. Gayun din kay Adan dun sa halamanan ng Eden. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Pero katabi nito, yung puno ng buhay, punong kahoy ng buhay. Kung ang nakain ni Adan ay mula dun sa punong kahoy ng buhay, mabubuhay sana siya ng walang hanggan. Ngunit upang makain ito, kailangan niyang lampasan at hindi makain yung bunga mula dun sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Mayroon siyang malayang pagpasya, ang pagpili na huwag kumain. Kahit nga ngayon, habang ang biyaya ng Diyos ay ipinapahayag at ipinapangaral, tinatanong tayo nito kung naniniwala ba tayo dito o hindi. Oo, hindi na ako mapupunta sa impyerno. Buong puso akong naniniwala sa salita ng Diyos. Katulad ng sinabi ng Diyos, ang tanging paraan upang makatakas sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno ay sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Ang kaligtasan na nagmula sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ang layunin kung bakit ako naparito sa mundong ito ay upang magtungo sa langit. Kung kakain lamang ako ng mabuti, mabubuhay ako ng mabuti, magpapakasaya at pagkatapos ay mamamatay. Hindi ito ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang tunay nating buhay ay nasa langit. Nang likain at hubugin tayo ng Diyos, alam natin na ang kanyang layunin ay upang tamasahin natin ang tunay na buhay na walang hanggan. Yung ikatlong yugto ng buhay, kahit na nabubuhay bilang atheist, kumakapit sa ibang reliyon o kahit na tinatawag ang mga sarili na Kristiyano ngunit hindi naman sumusunod sa tunay na ebanghelyo, kapag naunawaan na natin ito, tinatalikuran natin yung mga iyon at nagtutungo sa pagsisisi.
At kapag tinanggap at pinaniwalaan ang Ebanghelyo sa pamagitan ni Jesucristo, ang Diyos na tunay na nakakaalam sa tunay na nananampalataya ay tinatatakan ang taong iyon sa oras ding iyon at ang Espiritu Santo ay dumarating at nananahan sa kanya at hindi na muling aalis pa. Ang Diyos ay nangako na siya ay makakasama natin magpakailanman. At ang mga ito ay pagkilos din ng Diyos. Yung pagtatatak ng Espiritu Santo, sinabi mismo ni Jesus. Sa Kanya inilagay ng Diyos Ama ang Kanyang tatak. Kaya nga, nang umahon si Jesus sa tubig, pagkatapos na mabautismuhan, siya ay tinatakan ng mga salitang, "Ito ang minamahal kong anak, sa Kanya ako lubos na nalulugod." Hindi lang ito patungkol sa pagpapahayag na ito ang minamahal kong anak, sa Kanya ako lubos na nalulugod, kundi ito rin ay anino ng lahat ng sumasampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus at naligtas ay magiging tulad din naman niya. Kaya nga doon sa Efeso chapter 1, doon natin makikita ito. Efeso chapter 1 sa verse 13. Babasahin natin ito ng sabay-sabay mula doon sa Efeso chapter 1 verse 13. Para makita natin kung ano ang sinasabi patungkol sa Espiritu Santo. Tinatakan ng Espiritu Santo. Sa Efeso chapter 1 verse 13, basahin natin ito ng sabay-sabay. Efeso chapter 1 verse 13. Sa Kanya, kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Ganito yung pagkakasunod-sunod. At ito, ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Kapag nakarating tayo sa pagkakilala ng iisang Diyos na tunay na matuwid, banal, nakaalam ng lahat ng bagay, makapangyarihan sa lahat at mabuti, maunawaan natin na kahit gaano pa tayo magsumikap sa pamagitan ng sariling pananaw at espiritual na disiplina, hindi natin kayang maging matuwid, banal, mabuti at dalisay na tulad sa Diyos. Nang maunawaan ko ang katotohanan iyon sa harapan ng Diyos, na kahit sa anumang reliyon ang sundin o gawin ko, kahit na sundin ko ang bawat batas at utos na meron sa reliyong iyon, hindi ko pa rin kayang maging matuwid at banal na katulad ng Diyos. Kaya naman, hindi ito ang daan patungo sa langit. Ito ang nilalarawan ng aklat ng mga gawa nang si Apostol Pablo ay magsisi at dumating sa pagkakilala sa Diyos. Naunawaan niya at tumalikod siya mula sa daang iyon at iyon ang tunay na pagsisisi sa harapan ng Diyos. Ngayon, narinig natin ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang ebanghelyo ang katotohanan sa lahat ng katotohanan. Kaya pag naririnig ko ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, napagtatanto ko, dahil sa minamahal ako ng Diyos at hindi ko kayang lutasin ang sarili kong mga kasalanan, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, sa mundong ito upang lubos at ganap na bayaran at alisin ang aking mga kasalanan 100%. At pinagkalooban ako ng walang hanggang katubusan at walang hanggang kaligtasan. Matapos kong marinig ang ebanghelyo ng kaligtasan, tinanggap ko ito at pinaniwalaan. Kung matibay na sinasampalatayanan, ito ang dapat kong gawin. Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Gaya ng nasusulat sa Joel na ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng laman. Ipinangako niya ito. At nang ikaw ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo, ikaw ay namarkahan na. Napakahalagang bagay po nito. Ang pagtatak ay nangangahulugan ng pagmamay-ari. Nang isinulat ang Biblia, mga 1,900 hanggang 2,000 years na ang nakakalipas, ang pagtatatak sa lumang tipan ay pangangahulugang tumutukoy sa pagmamay-ari.
Kapag tinatakan, ibig sabihin, ito ay pagmamay-ari. Kapag nagpapastol ng mga alagang hayop, humahalo yung hayop o yung baka mo doon sa iba. Paano mo malalaman kung alin yun sa'yo o sa kapitbahay? Kaya minamarkahan yung likod ng hayop gamit ng nagbabagang bakal. Tinatawag itong tatak o marka. Ganon din kapag may mahalagang dokumento na kailangang patunayan o panugutan. Nilalagyan din ito ng tatak bilang pagpapatunay. Iyon ang ibig sabihin ng paglalagay ng tatak. Noong unang panahon, hindi nila inilulubog ang selyo sa pulang tinta gaya ng ginagawa natin ngayon. Sa halip, gumagamit sila ng selyong gawa sa kahoy o luwad, idinidiin nila ito doon sa dokumento para mag-iwan ng marka. Iyon yung nagsisilbing patunay ng pagmamay-ari o pagpapatibay. Idinidiin nila ito hanggang sa magkaroon ng marka. Kaya, ganun ang paraan ng pagsasalita niya gamit ang pagtatatak bilang isang talinhaga. Ang pinakaunang kahulugan ng selyo o pagtatatak ay tanda ng pagmamay-ari ko. Kaya pag sinabi ng Diyos, kayo ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo, ang ibig sabihin yun ay, kayo ay akin na ngayon. Kayo ay akin na ngayon. Sa madaling salita, ang pagmamay-ari ay nailipat na mula sa pagiging pag-aari ng dyablo tungo sa pagiging pag-aari ng Diyos. Nagbago na ito. Kung gayon, ano ang sinasabi sa Gawa chapter 20 verse 28? Doon sa Gawa chapter 20 verse 28, sinabi, ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ng kanyang sariling dugo ay tinutukoy ng Biblia ang dugo ni Jesus bilang dugo ng Diyos. Dahil dito, nailipat na ang pagmamay-ari. Kaya nang lagyan niya ito ng selyo, ay nagpapakita na nailipat na ang pagmamay-ari. Sinasabi doon sa 1 Corinto chapter 6 verse 19 hanggang 20, o hindi nyo ba nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo'y hindi sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili sa isang halaga. Ang mga Israelita ay ikinalat sa iba't ibang panig ng mundo at nagbabalikan na ngayon sa lupain ng Israel. Sa unang 3.5 years ng 7 taong kapigatian, bigla na lamang ang bawat Israelita, walang sinuman ang maiiwan ang siyang babalik dun sa lupain ng Israel. Sa panahong iyon, ang dalawang saksi, at ayon sa Apocalypse chapter 11 verse 4, ang dalawang punong olibo at dalawang ilawan na isinugo ng Diyos. Dalawang taong puspos ng Espiritu Santo ay mangangaral ng Ebanghelyo. Sasabihin nila, si Jesus na dumating sa inyong mga ninuno sa lupain ng Israel, 2,000 taon nang nakakalipas, siya ang Kristo, ang Mesiyas. Isinugo ko siya upang lutasin ang lahat ninyong problema, ang suliranin ng kasalanan at ng lahat pang ibang suliranin. Siya si Jesus, sa ang sang sinugo. Ibinigay ko sa inyo ang kautusan upang maunawaan ninyo na kayo ay makasalanan na kailangan ng kapatawaran. Binigyan ko rin kayo ng kautusan tungkol sa paghandog para sa katubusan na ginagawa taon-taon sa araw ng pagtubos, upang maunawaan ninyo na kailangan ninyong tumanggap ng katubusan at kapatawaran mula sa Diyos at upang makilala ninyo na kayo ay mga makasalanang nangangailangan ng kapatawaran ng mga kasalanan. Ngunit sinasabi doon sa Hebreo chapter 10 verse 1 na ito'y anino lamang. At dahil dito, sinabi naman doon sa verse 5, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Ang katawang iyon ay si Jesucristo mismo. Kapag ipinangaral ang mensaheng ito doon sa 144 katao na maliligtas, tig 12,000 sa bawat lipi ng Israel, sila ay tatatakan sa panahong iyon. Kaya naman, tulad ng mababasa doon sa Apocalypse chapter 7 verse 3, huwag ninyong pinsalain ang lupa at ang dagat, ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sa makatuwid, sa loob ng 3.5 years, darating ang matinding kapayapaan sa mundong ito dahil hindi pa nang maaring mangyari ang mga paghahatol hanggang sa matatakan yung 144,000 mula sa Israel. Ang kahulugan ng pagtatatak ay ikaw ay akin. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, hindi na ako may-ari ng aking sarili. Hindi na ako may-ari. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Roma chapter 14 verse 8. Bakit?
dahil tinatakan tayo bilang pag-aari ng Panginoon. Ang pagtatatak na ito ay hindi na maaaring bawiin o baliktarin. Kaya subukan ninyong itanong sa Diyos, nais kong ipawalang bisa ang aking kaligtasan. Tanungin ninyo, talagang hindi ito pa yung tunutan ng Diyos. Sasabihin niya, ano bang sinasabi mo ngayon? At ikaw ay sasawayin. Hindi ba? Siyempre, wala itong saysay. Ganyan din. Kailanman ay hindi rin babawiin ng Diyos ang ating kaligtasan. Ito ay walang hanggang kaligtasan. Kung gayon, alam ba ninyo kung saan ito nagmula? Sa katunayan, ito ay kaligtasang naiplano na bago pa nilikha sina Adan at Eva. Gaya ng sinabi doon sa Efeso chapter 1 verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itatag ang sanlibutan. Bago pa man likhain ng Diyos sina Adan at sina Eva, alam niya na ang buong kasaysayan ng buong mundong ito. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay at sa buong kasaysayan ng sangkatauhan mula sa pananaw ng tao, ang kasaysayan ng kaligtasan ay nagpatuloy hanggang sa wakas ng mundong ito. Kaya pagkatapos niya tayong iligtas, tayo ay kanyang tinatahan. Sa pamagitan nito, sinabi niya, ikaw ay akin at mula naman sa aking pananaw, ako ay sa Diyos. Iyan yung kahulugan ng selyo o tatak. Kaya nga, doon sa Biblia, sinasabi sa 1 Corinto chapter 7 verse 23, kayo'y binili sa halaga. Huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Napakahalagang salita ito. Pero may ilang mga tao yung ginagamit yung talatang at ang sino mang nais na maging una ay kailangan maging alipin ng lahat. Ngunit ano ba talaga ang tinutukoy nito? Ang gawain ng isang alipin ay maglingkod. Ibig sabihin, dapat nating gawin ang gawain ng paglilingkod sa lahat ng tao. Sinugo ng Diyos si Jesus sa mundong ito ay upang isabuhay yung pag-ibig. Ang pag-ibig ay binubuo ng dalawang bagay. Una ay ang kapatawaran ng mga kasalanan at ang ikalawa ay ang paglilingkod. Nahayag si Jesus upang alisin ang ating mga kasalanan. Naparito siya sa mundo upang iligtas tayo. Iyan ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ngunit hindi ito nagagawa sa pamagitan lamang ng mga salita. Kailangan mabayaran ang kabayaran ng kasalanan. Napakalaki ng kabayaran ito. Nangangahulugan ito ng pagdanak ng dugo at kamatayan. Binayaran niya ang halaga ng kasalanan at hindi lamang doon nagtapos ang kanyang gawain. Ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Naparito siya upang maglingkod. Kaya habang si Jesus ay kasama ng kanyang mga alagad, sinabi niya, sapagkat alin ang higit na dakila, ang nakaupo ba sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakaupo sa hapag? Subalit ako'y kasama ninyo na gaya ng isang naglilingkod. Sa gitna ng kanyang mga alagad, si Jesus ay hindi lamang umupo sa hapag at kumakain. Sa halip, siya ay nasa kanilang kalagitnaan bilang isa na nagdadala ng tubig at naglilingkod. At higit pa rito, upang magpakita ng halimbawa ng paglilingkod, ginawa niya ang gawain ng isang lingkod. Nagdala siya ng tubig sa isang palanggana, nagbigkis siya ng tuwalya sa kanyang sarili, at hinugasan ng paa ng lahat ng 12 alagad. Ng panahon yun, hinugasan din ba niya ang paa ni Judas Iscariote o hindi? Siyempre, hinugasan rin niya ang mga ito. Sa ganitong paraan, ginawa niya ang gawain ng paglilingkod sa lahat ng tao. Kaya sinabi niya, isang bagong utos ang sinasabi, sa inyo ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Napakahalagang salita nito, hindi po ba? Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Ngunit, hanggang saan ba tayo dapat magmahal? Sa pamantayan ay kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kung paanong pinasan ko ang lahat ninyong kasalanan at kung paanong pinatawad ko ang lahat ng mga kasalanan iyon, gayon din sa loob ng iglesia. Dapat ninyong patawarin ang lahat ng iyon. Ikalawa, hindi lamang kayo dapat magpatawad kundi maglingkod din. Maging lingkod kayo ng lahat ng tao. Iyan ang tinutukoy niya rito. Kaya nga, sinabi at ang sino mang nais na maging una ay kailangan maging alipin ng lahat.
Sa iglesia, pagdating ninyo sa langit at humarap sa Diyos, makikita ninyo kung sino talaga yung pinakadakila sa iglesia. Ang taong tahimik na naglilingkod sa mga kapatid sa lugar na hindi nakikita ng iba, siya ang pinakadakila sa paningin ng Diyos. Kapag nasa langit na tayo, saka natin malalaman, ganyan pala siya, namuhay sa loob ng iglesia. Sa ngayon, hindi na natin lubos na nalalaman, ngunit ang taong iyon ay ang tunay na dakila. Kaya nga, ang sino mang nais na maging una ay kailangan maging alipin ng lahat. Sino ba ang tunay na dakila? Dakila ba ang taong patuloy na humahatol sa iba at nagsasabing, nagkamali ka, bakit mo ginawa yan? Hindi. Ang tunay na dakila ay ang taong nagpapasa ng mga pagkakamaling iyon, ang taong handang akuin ang kabayaran ng mga kasalanang iyon. Tulad ni Jesus. Tulad ni Jesus na namatay dun sa krus. Ang taong handang magsakripisyo, ang taong nagpapatawad ng mga kasalanan, siya ang tunay na dakila. Sa ganitong paraan, nagiging isa ang iglesia. Sa church, maraming tao ang nag-iisip na sila ay dakila. May isa na nagsasalita ng ganitong bagay, may isa na ganito, dahil iniisip nila na dakila sila. Ano ngayon ang mangyayari sa church? Tuluyan itong magiging isang palengke. Ang church ay tahimik. Tahimik ba tayo dahil wala tayong sinasabi? Hindi po. Dahil ang lahat ay nagpapasalamat at namamatay sa kanyang sarili. Nakapunta na ba kayo dun sa retreat center? Nakarinig po ba kayo ng malakas na ingay o boses doon? Tahimik po doon. Paanong nagagawa ng 10,000 katao ang magkakasamang nagtitipon doon, sama-samang nakikinig ng salita, nabubuhay tulad ng isang komunidad ng tahimik? Bakit kaya? Dahil iyon ay lugar kung saan isinasagawa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad at paglilingkod. Hindi ba? Ganun din tayo. At pagkatapos natatakan tayo ng Diyos, hindi lang niya tayo basta tinatakan pagkatapos ay tapos na. Siya ay dumating at nanahan sa atin. Tingnan natin sa 2 Korinto chapter 1, sa 2 Korinto chapter 1, verse 21 hanggang 22. 2 Korinto chapter 1, verse 21 hanggang 22. 21 hanggang 22. Subalit ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa amin ay ang Diyos. Ang katunayang pinahiran niya tayo ay nangangulugan na pinagkalooban niya tayo ng Espiritu Santo. Tama? Basahin natin yung verse 22. Inilagay rin niya ang kanyang tatak sa amin at ibinigay sa amin ang Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Sino ang nagbigay? Ang Diyos. Tingnan natin doon sa chapter 5, verse 5. Chapter 5, verse 5, muli nating basahin ng sabay-sabay. Ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Paano nga magagawang agawin ng sino man ang Espiritu Santo? Ito ay imposible. Ito ay pagtatatak ng banal na Espiritu. At ngayon, siya ang nananahan sa atin. Pero bago yun, sa tingin ko ay kailangan muna nating matutunan ng kaunti ang patungkol sa bautismo ng Espiritu Santo. Una, tingnan natin doon sa 1 Korinto chapter 12, verse 13. 1 Korinto chapter 12, verse 13. Verse 13. 1 Korinto chapter 12, verse 13. Sapagkat sa pamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya. Basahin natin ng sabay. At tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Hudyo man o Griego, maputi man, maitim, alipin man o malaya, lahat ay binautismuhan ng isang espiritu tungo sa isang katawan. Kaya nga, lahat ng tao sa sanlibutan na naligtas sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo ay nabautismuhan ng isang espiritu tungo sa isang katawan. Kaya kahit saan man tayo naroon, mula sa 5 bahagi ng dagat at 6 na kontinente, silang mga naligtas sa salita ng Ebanghelyo, tayo ay nasa iisang katawan, nasa iisang iglesia. Tayo ay iisa. Lahat tayo ay iisa. Tapos, sinabi ng Biblia, doon sa Efeso chapter 4, verse 3,
na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Iba-iba ang ating lengguwahe, kultura, minsan ating puso, pag-iisip, ugali at maraming bagay ang magkakaiba. Gayunpaman, ginawa tayong iisa ng Espiritu Santo at dapat nating panatilihin ang pagkakaisang ito. Bakit? Dahil tayo ay binautismohan ng iisang Espiritu. Ang bautismo na ibinigay ni Juan na tagapagbautismo sa Ilog Jordan ay tinatawag ng bautismo ng pagsisisi. Ngunit ang bautismo ng Espiritu Santo na kung saan tayo ay nabautismohan ng Espiritu ng Diyos ay bautismo na nagbibigay daan sa atin upang mabuhay ng isang bagong buhay. Tingnan nga natin sa Marcos. Marcos chapter 1. Basahin natin dun sa verse 8. Marcos chapter 1, verse 8. Binautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Yung salitang ko ay tumutukoy kay Juan na tagapagbautismo, ngunit binautismuhan kayo ni Hesukristo ng Espiritu Santo. Anong ibig sabihin nito? Anong yung ibig sabihin ng bautismo ng pagsisisi ni Juan? Ito ay ang maunawaan na hindi natin masusolusyonan yung problema natin sa kasalanan sa pamagitan ng anumang mabubuting gawa o sa pagsunod ng anumang kautusan. Kahit si Apostol Pablo na nagsabi dun sa Filipos 3:6, ayon sa katwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Hindi pa rin niya nasolusyonan yung problema ng kanyang kasalanan sa pamagitan ng kanyang sarili. Ito ay ang naunawaang ako ay isang makasalanan na nararapat mapunta sa impyerno. Ako ngayon ay naglalakad sa daan tungo sa kamatayan. Hindi ko masusolusyonan yung aking problema sa pamagitan ng aking sarili. Ito ay tanging sa pamagitan lamang ni Hesukristo, ang tagapagligtas na sinugo ng Diyos. Ito yung bautismo ng pagsisisi. Ngunit iba ang bayan ng Israel. Nababasa natin doon sa Roma chapter 10 verse 3, ako'y nakapagpatuto na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kalaman, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Hindi nila sinunod yung salita ng Diyos. Sa halip, sinunod nila yung kanilang sariling katwiran. Sa madaling salita, yung kanilang pag-iisip. Magsisikap ako ng husto, magiging ako matuwid, banal tulad ng Diyos at gagawa nito. Makakapasok na ako sa langit. Ngunit, kapag sinabi ng Diyos na ito ay imposible at ang isang tao ay matigas pa rin yung ulo na pinipilit yung kanyang sariling gawa at sumasalungat sa salita ng Diyos, siya ay sumusuway sa salita ng Diyos. Kaya nga, ano yung daan ng sino mang hindi sumusunod? Sila ay mapupunta sa kapahamakan. Pero kailangan nila itong talikuran at pumunta sa pagligtas. Ito yung pagsisisi. Nagsalita din si Jesus patungkol dito doon sa Gawa chapter 1 verse 5. Sinabi niya, sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi naaabutin ng maraming araw mula ngayon, kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo. Sinabi ito ni Jesus bago ang Pentecostes, bago siya umakyat sa langit. Pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay na natili si Jesus sa loob ng lupa ng 40 days, sa kanyang muling nabuhay na katawan na nagsasalita ng bagay tungkol sa harian ng Diyos. At pagkatapos ay umakyat siya sa langit. Pagkalipas ng 10 araw, iyon ay ang araw ng Pentecostes, ay dumating yung Espiritu Santo sa kanila ng araw na iyon. Bago iyon mangyari, sinabi ni Jesus, subalit hindi naaabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismohan ng Espiritu Santo. Dapat, eksakto nating maintindihan kung ano ang kahulugan ng bautismo ng Espiritu Santo. Nang tumawid yung mga Israelita doon sa dagat na pula, sinabi ng Diyos na sila ay nabautismohan doon. Yung pagtawid nila mula sa dagat na pula ay ang bautismo. Dapat eksakto nating maintindihan ito. Una, tingnan natin sa Exodo, chapter 8, verse 1. Exodo, chapter 8, verse 1.
Basahin natin ng sabay-sabay. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, pumunta ka kay Paraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, pahintulutan mong umalis ang aking bayan upang sila'y makapagsamba sa akin. Nang ang mga Israelita ay nasa lupain ng Ehipto, pinaglingkuran nila ang Paraon, ang hari ng Ehipto, na kumakatawan na namumuno sa sanlibutang ito. Hindi nila nagawang paglingkuran ang Diyos doon. Kaya nga, kinakailangan nilang lumabas mula sa ilalim ng kapangyarihan ng Paraon. At ang paraan upang makatakas mula sa kapangyarihan ay ang tumawid sa dagat na pula. Kaya ang Israelita ay tumawid sa dagat na pula at lumabas sa Ehipto. Pinalawanag ito doon sa unang Korinto, chapter 10. Mula doon sa verse 1. Unang Korinto, chapter 10. Mula sa verse 1. Unang Korinto, chapter 10, verse 1. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat, at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. At lahat ay kumain ng isang pagkaing espiritual at lahat ay uminom ng isang inuming espiritual sapagkat sila'y uminom sa batong espiritual na sumunod sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Sinabi na sila ay uminom ng isang inuming espiritual. Ang batong ay isa lamang bato. Sa katunayan, hindi naman talaga maghagawang lumabas ng tubig mula sa isang bato. Ngunit nang hampasin ito, nahati ito sa gitna at lumabas ang tubig. Nangyari ang isang bagay na mukhang imposible. Uminom sila sa espiritual na inumin mula kay Hesukristo na siyang bato. At silang lahat ay kumain ng pagkaing espiritual. Ito ang mana. Ngunit bago pa man nila maranasan ang mga bagay na ito, ay nabautismuhan sa ulap at sa dagat. Ang dagat ay tumutukoy sa dagat na pula. Sila ay nabautismuhan sa dagat na pula. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin na lumabas sila mula sa Ehipto at dinala sila sa lugar kung saan nila mapaglilingkuran ang Diyos. Ito ang bautismo. Sa madaling salita, ang tao na naglilingkod sa Ehipto ay namatay sa dagat na pula at ang bagong tao ay naisilang upang paglingkuran ang Diyos. Ang pagdaan sa prosesong ito ay inilarawan bilang bautismo. Sa parehong paraan, pagkatapos nating maligtas, tayo ay nabautismuhan. Inilalarawan nito ang kamatayan ni Hesukristo at ang ating kamatayan. At ang muling pagkabuhay ni Hesukristo ay ang ating muling pagkabuhay. Sa madaling salita, ako ay napagkaisa kay Hesukristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Bago ako maligtas, nabuhay ako para sa aking sarili at sa mundong ito. Ngunit ngayon ay nabago na ang aking buhay. Inaalay ko na ang aking sarili sa plano at kalooban ng Diyos. Ang bautismo ay ang pagkilala at hayagang pagdedeklara na ang pagbabagong ito ay nangyari na sa aking buhay. Ito ay kagaya ng isang seremonya ng kasal. Yung seremonya ng kasal ay isang pampublikong deklarasyon na iniiwan ko na yung isang buhay kung saan namumuhay ako para lamang sa aking sarili at ayon sa aking sariling kagustuhan. At mula doon, ang mag-asawang lalaki at babae ay mabubuhay na magkasama na may isang puso at isang pag-iisip. Sa parehong paraan, ipinahayag din ng bautismo na ang lumang pagkatao ay namatay na at ngayon ay nabubuhay na tayo bilang isang bagong pagkatao. Noon ako ay kay Adan, ngunit ngayon ay kay Kristo na. Noon ako ay alipin ng kasalanan, ngunit ngayon ay alipin ng katuwiran. Noon anak ako ng dyablo, ngunit ngayon ay anak na ako ng Diyos. Noon ako ay nabubuhay na sumusunod sa dyablo, ngunit ngayon ay nabubuhay na ako sa bagong buhay na sumusunod sa Espiritu Santo. Yung bautismo ay ang panlabas sa pagpapahayag ng bagong buhay na ito. Makikita natin to dun sa Roma chapter 6. Basahin natin Roma chapter 6, verse 3 hanggang 5. Roma chapter 6, verse 3 hanggang 5. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan?
Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalwalatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo ay naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Ipinapaliwanag ng bautismo yung tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Si Jesus mismo ay binautismohan ni Juan na tagapagbautismo sa Ilog Jordan, at nang si Jesus ay mabautismohan, sinabi niya ang mga salitang ito. Tignan natin yung mga salitang ito doon sa Marcos chapter 10 verse 38. Kaya ba ninyong uminom sa kopang aking inuman o mabautismohan sa bautismo na ibinautismo sa akin? Binautismohan na siya ni Juan na tagapagbautismo. Subalit, mayroon pa bang ibang bautismo na ibabautismo sa kanya? Tingnan natin sa Lucas chapter 12 verse 50. Basahin natin ng sabay-sabay. Lucas chapter 12 verse 50. Basahin natin ng sabay-sabay. Ako'y merong bautismo na ibabautismo sa akin, at ako'y nababagabag hanggang hindi ito nagaganap. May bautismo pang ibabautismo sa akin. Kaya mo bang uminom sa kopang aking iinuman? Si Jesus ay nananalangin sa hardin ng Gethsemane hanggang madaling araw. Ama ko, kung maari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Ito yung kopang dapat inuman ni Jesus, ang kopa ng krus. Kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Kaya ninyo bang uminom sa kopang ito? At sinabi ng Panginoon, ito ang bautismo na ibabautismo sa akin. Taimtim ko itong ipinanalangin hanggang sa maging patak ng dugo ang aking pawis. Mayroong bautismo na ibabautismo sa akin at ako'y nababagabag hanggang hindi ito nagaganap. Ang bautismong ito ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, at ang seremonya ng bautismong natanggap natin ay ang pakikiisa sa bautismong ito, pagiging isa. Oo, sa pagiging isa. Sa Colossus chapter 2 verse 12, basahin natin ang sabay-sabay. Colossus chapter 2 verse 12. Colossus chapter 2 verse 12. Basahin natin ang sabay-sabay. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Ito yung bautismo. Tayo ay nilibing na kasama ni Kristo sa bautismo. Sa ibang salita, tayo ay namatay. Tayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Na muling bumuhay mula sa mga patay. Ito yung bautismo. Sa kamatayan ni Jesus, tayo ay nakibahagi. Kaya tayo ay namatay na kasama niya at nakibahagi sa Kanyang muling pagkabuhay. At muling binuhay upang tayo ay ariing ganap. Siya'y muling nabuhay upang tayo'y makapamuhay ng matuwid bilang taong matuwid. Doon sa Galatia chapter 2 verse 20, binasa na natin, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili sa akin. Ang maging isa kay Kristo ay mabuhay kasama ni Kristo. Ito yung bautismo ng Espiritu Santo. Ito yung pagkilos ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pamagitan natin. Subalit kung hindi ito kumikilos sa atin, sabi doon sa 2 Corinto chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo ay nabigo sa pagsubok? Ang Jesucristong ito ay ang Espiritu Santo. Hindi ba ninyo nalalaman na ang Espiritu Santo ay nananahan sa inyo?
Tanging sila lang na nabautismuhan ng Espiritu Santo ang mayroong Espiritu Santo sa kanila. Nangyari ito sa pamagitan ng pananampalataya. Sa pamagitan ng pananampalatayang itong natanggap natin ang kaligtasan at sa pamagitan ng pananampalatayang ito, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Papasok tayo sa langit sa pamagitan ng pananampalataya at sa pamagitan ng pananampalatayang ito. Tama po ba? Ang pagtanggap sa pamagitan ng pananampalataya sa katotohanan itinatag ni Jesus, ang Espiritu Santo ay naging atin. Bago tayo maligtas, tayo ay nabubuhay sa na pinaglilingkuran ang dyablo, ang prinsipe ng sanlibutan ito. Hindi mahalaga kung anong reliyon ang pinaniniwalaan natin noon. Bago maligtas, lahat tayo ay nabubuhay na pinaglilingkuran ng dyablo. Ang mga Hudyo naniniwala sa Diyos. Subalit sinabi ni Jesus, kayo'y mula sa inyong amang dyablo, kayo'y mula sa inyong amang dyablo. Sinabi nila, sila'y nabuhay na pinaglilingkuran ang Diyos. Subalit, sa harapan ng Diyos, sila'y nabubuhay na naglilingkod sa dyablo. Makikita natin dito na hindi porket naniniwala tayo sa Diyos at kay Jesus, ay hindi ibig sabihin na naglilingkod na tayo sa Diyos. Ang punto dito ay kung ang Espiritu Santo ay tunay na nasa atin at kumikilos. Bago tayo maligtas, nabuhay tayong pinaglilingkuran ng dyablo, ang prinsipe ng sanlibutan ito. Dumating sa atin ang Espiritu Santo at ngayon, makakapaglingkod na tayo sa Diyos. Ito ang pagtanggap sa bautismo ng Espiritu Santo. Ibinigay ni Jesus ang bautismong ito ng Espiritu Santo. Sinabi ni Juan, binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit kayo babautismuhan niya sa Espiritu Santo. Bago tayo maligtas, kinokontrol ng dyablo yung ating puso, pag-iisip at kilos. Pero pagkatapos nating maligtas, ang kumukontrol na sa atin ay ang Diyos, si Jesus, at ang Espiritu Santo. Hindi po ba tama? Tingnan natin sa Efeso chapter 2, verse 2. Efeso chapter 2, verse 2. Na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sumunod tayo sa diablong ito. Tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman, tama po ba? Ng ating ginagawa ay ang mga nais ng laman at ang pag-iisip at tayo no'y katutubong anak ng kapuotan gaya naman ng mga iba. Ngayon, ligtas na tayo. Ang mga bagay ay nagbago na. Hindi po ba? Nagbago na, tama po ba? Si Jesus ay pumarito at pinaalis ang prinsipe ng sanlibutan ito, ang dyablo, na namamahala sa ating puso. At ang Panginoon ay tinatakan tayo ng kanyang Espiritu Santo at sinabi, ito ay akin. Ikaw na dyablo, huwag mo siyang gagalawin. Tinatakan na siya. At ito ay akin. Lubos siyang dumating sa atin. Sa Gawa chapter 10 verse 38, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Oo, pinagaling niya ang lahat ng mga pinahirapan ng dyablo. Ito yung bautismo ng Espiritu Santo. Kaya ang dating ako ay lubos ng namatay at ako'y muling binuhay bilang bagong ako. Sapagkat kasama niya ang Diyos. Ang Diyos ay kasama niya. Ano ang ginawa ni Jesus nang dumating siya? Tingnan natin. Nakasulat ito doon sa Hebreo chapter 2, verse 14. Upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid ay ang dyablo. Tama. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang dating ako na nasa kapangyarihan ng dyablo ay namatay na. Ipinapaliwanag ng bautismo ng Espiritu Santo na ang dating ako na pinamumunuan ng dyablo ay namatay na at ako'y muling nabuhay bilang bagong taong espiritual na nabubuhay sa panibagong buhay na pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ito yung sinasabi sa atin. Basahin nga natin ulit yung binasa natin kanina doon sa Roma chapter 6 verse 4. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian. Nakasulat ito
Sa Roma chapter 8 naman, subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kung sumasang-ayon kayo, sige nga, pumalakpak kayo ng 3 beses. 1, 2, 3. Okay, tama po. Sa Juan chapter 3, sinabi sa atin ni Jesus, maliban ang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa Tito chapter 3 verse 5, hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang lubos na maisakatuparan ng paghuhugas ng muling kapanganakan, ibinahagi niya ang pagbabago sa pamagitan ng Espiritu Santo sa mga mananampalataya na kung ang Espiritu ay nasa atin, ito ay kikilos upang tayo ay makapamuhay ng panibagong buhay na may bagong kalakasan. Ganito yung bautismo ng Espiritu Santo. Natanggap natin itong bautismo ng Espiritu Santo, kaya huwag na tayong maging mangmang sa katotohanan ito. Yung bautismo ay ang pagpapayag ng mga tao na natanggap natin ang bautismo ng Espiritu Santo. Natanggap natin nating lahat ang bautismo sa pamagitan nito. Yung pagkakilala na natanggap na natin ang bautismo ng Espiritu Santo. Papalakpak ulit tayo ng 3 beses. Tayo'y tinatakan ng Espiritu Santo at ito'y nananahan sa atin. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Sa pamagitan ng ano? Tama, pakikinig sa pananampalataya. Sinabi sa atin ng Gawa chapter 2 verse 38, upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya ito'y sa pakikinig sa pananampalataya. Subalit, ano ang pinaniniwalaan natin? Naniniwala tayo na ang ating kasalanan ay 100% na tinubos magpakailanman. Ilang beses? Minsan magpakailanman. Sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Sa pamagitan ng pakikinig at pananampalataya sa katotohanan ito at walang hanggang katubusan. Natanggap natin ang Espiritu Santo. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. Kahit hindi natin alam, ito'y nananahan sa atin. Hindi alam ng mga mananampalataya sa Iglesia ng Corinto na ang Espiritu Santo ay nasa kanila. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi nila to alam. Kahit tayo, kung hindi natin ito alam, dapat natin itong matutunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tingnan natin sa 2 Timoteo chapter 1 verse 14. 2 Timoteo chapter 1, verse 14. Basahin natin ng sabay-sabay. 2 Timoteo chapter 1, verse 14. Ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa pamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. Ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa atin ay ang Ebanghelyo. Ito yung mabuting balita. Inutos sa atin na panghawakan at ingatan ng Ebanghelyong ito. Kapag hindi natin ito iniingatan, babaluktutin ito ng dyablo at tuluyang sisirain. Kailangan natin itong protektahan. Kailangan nating ingatan ang Ebanghelyo. Ilang iglesia na ang nagsimula sa Ebanghelyo, ngunit sa uli ay nawala ito dahil sa impluwensya ni Satanas. At ang natira na lamang ay ang pagtitipong walang kabuluhan at wala ng mensahe. Mabuting bagay, kailangan natin itong ingatan. Pansinin ninyo yung salitang kasunod nito, sa pamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. Ang Espiritu Santo ay nabubuhay sa atin. Opo, ang eksaktong Espiritu Santo na naghahari bilang ulo ng iglesia. Gayon din ang Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. Sa atin, ito ay plural, tama po ba? Sa pamagitan ng Espiritu na nabubuhay sa atin. Hindi lamang siya nabubuhay sa atin, kundi maging sa atin. Hindi lang sa akin, sa atin. Ano yung kahulugan ng pangalang Jesus? Ang ibig sabihin nito ay kaligtasan. At ano pa yung ibang pangalan na ibinigay sa kanya? Emmanuel. Ang mga pangalang katulad ng Mesiyas, Kristo, Tagapagligtas ay ang kapangkaraniwang pangalan, gaya ng salitang pastor. Ito ay isang pangkalatang pangalan. Ngunit ang pangalang Osiel ay isang
natatanging pangalan. Ito ay yung tiyak na pangalan ng isang tao. Gayon din naman ang Jesus ay isang tanging pangalan. Ito ay personal na pangalan. At isa pa sa kanyang pangalan ay Emmanuel, Kristo. Narito ang isang birhen, maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. At kay Maria naman, siya ay manganganak ng isang lalaki na ang kanyang pangalan itatawag sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya ang ibig sabihin ng Jesus ay kaligtasan. Narito, magdadalang tao ang isang birhen, manganganak ng isang lalaki. Ang pangalang itatawag niya sa nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Narito, magdadalang tao ang isang birhen. At ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay kasama ko. Sinasabi sa Juan chapter 14 verse 16, upang makasama ninyo siya magpakailanman. Ang Espiritu Santo ay tinanggap natin sa sandaling tayo ay naligtas. Ang Espiritu Santo ay nabubuhay sa loob natin, ay hindi kailanman sa anumang paraan aalis sa atin hanggang sa marating natin ang walang hanggang kaharian ng langit. Makakasama natin siya magpakailanman. Kaninong gawain ito? Gawain ito ng Diyos. Ang Diyos ay kasama natin. Hindi niya tayo iiwan kailanman. Kahit sabihin pa natin sa Kanya na umalis siya, hindi siya aalis. Ang pagtatatak sa atin ng Espiritu Santo at ang Kanyang paninirahan sa atin ay gawain ng Diyos. Kundi mapuno kayo ng Espiritu. Ibig sabihin ba na pagkakaroon ng Espiritu Santo sa loob natin ay otomatiko na tayong mapupuspos ng Espiritu Santo? Hindi po. Hindi po mangyayari ito. Tingnan natin yung basong ito. May laman na itong hangin sa loob. Ang paraan para mailabas ang hangin at punuin ito ng tubig hanggang sa labi. Kung ganon, wala nang matitirang hangin sa loob. Iyon ang ibig sabihin ng punuin ng tubig at lubusan itong mapuno. Nasa loob natin yung Espiritu Santo. So, nasa atin yung Espiritu Santo, okay? Ngunit, pasensya na, parang kakaiba yung pakiramdam ko ngayon. Tunay nga, ang Espiritu Santo ay nasa atin at sumasa atin. Ngunit, kung siya ba ang lubusang namamahala sa ating puso, o kung ang sarili ko, pag-iisip, plano, yung mundo, ang mga tao nasa paligid ko yung namamahala, ito ay lubusang nakasalalay sa kung sino ang naghahari sa atin. Ang mapuno ng Espiritu Santo ay nangangahulugang hinahayaan nating 100% na kontrolin tayo ng mga plano ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, ng kaisipan ng Diyos at ng Espiritu Santo. Tinatawag tayo upang gawin ito. Kapag tayo ay naipanganak na muli, tiyak na ang ating pagpunta sa langit. Ang kaligtasan ay 100% nakatwiran ng Diyos, na ganap na isinakatuparan ng Diyos. Ngunit ang pagiging puspos ng Espiritu Santo, iyan ang kalaunang nagbubunga ng ating mga gantimpala. Ang atas kung gaano kumikilos ang Espiritu Santo sa pamagitan natin ay kapag tayo ay humaharap sa Diyos, at sasabihin niya sa atin, magaling, mabuti at tapat na alipin. Salamat sa pagsuko mo ng iyong sarili sa akin. At pagkakaloban niya tayo ng ating mga gantimpala. Ngunit tayo ay kailangan pumili nito. Kung paanong binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan upang piliin ang kaligtasan, kailangan din natin pumili kung tatanggapin ba natin ang gantimpalang ito o hindi. Kaya hindi ninyo makikita kailanman ang salita sa Biblia na nagsasabing papasukin mo ang Espiritu Santo upang manahan sa iyo. Wala ngang kayo makikita na nagsasabing tatakan mo ang iyong sarili ng Espiritu Santo. Ang pagtatatak sa atin ng Espiritu Santo at paninirahan ng Espiritu Santo sa atin ang manahan siya sa atin ay gawain ng Diyos. Ngunit gaya ng binasa natin, kung di mapuno kayo ng Espiritu. Kung tayo man ay mapuspos o hindi, ito ay ating responsibilidad.
Sa madaling salita, ito ay tungkol sa lubusang pagsuko ng ating sarili upang magabayan tayo ng Panginoon at maipamuhay niya ang kanyang buhay sa pamagitan natin. Iyan yung ibig sabihin ng pag-aalay ng ating katawan bilang isang handog na buhay. Ito yung paglilingkod sa Diyos. Tama po ba? Ang pagsunod at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos at paninindigan para sa kanyang kalooban, ito ang paglilingkod sa Diyos. Ano ang ibig sabihin ng paglilingkod natin sa ating mga magulang? Ito yung pagsunod sa kanilang kalooban. Yung paglilingkod naman sa Diyos, ito yung pagsunod sa plano at kalooban ng salita ng Espiritu na nananahan sa atin. Ang pagiging puspos ng Espiritu Santo ay tumutukoy sa isang buhay kung saan ang puso ng isang Kristiyanong naligtas ay lubusang nagpapasailalim sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at namumuhay ayon dito. At ano ang kabaligtaran nito? Hindi ba't ito ay ihahambing sa pagiging lasing? Huwag kayong magpakasalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan. Kapag ang isang tao ay nalasing, hindi na siya namumuhay ayon sa sarili niyang kalooban, kundi nagsasalita at kumikilos ayon sa epekto ng alak, hindi po ba? Na para bang ang alak ay kanyang sinusunod na. Tama? Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito isang kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Kung lubusan nating ipinagkakatiwala ang ating sarili sa kalooban ng Espiritu Santo, ang ating buong buhay sa loob ng iglesia, sa pamilya at pakikisalamuha sa iba at sa lugar ng trabaho ay mamumuhay tayo ng wasto. Iyan yung pagiging puspos ng Espiritu Santo. Nais ng Diyos na mamuhay tayo ng ganitong sa mundo. Ito ay nasa Biblia, Kawikaan chapter 16 verse 9. Basahin natin ng sabay-sabay. Kawikaan chapter 16 verse 9. Kawikaan chapter 16 verse 9. Ang puso ng tao nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon na nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Ito ang pagiging puspos ng Espiritu Santo. Ito yung pagsunod habang siya ay gumagabay. Kapag ang ating plano at ang plano ng Diyos ay nagtugma, nangangulugang itong maayos at wasto akong nagpaplano. Ngunit kahit salungat ang ating plano sa plano ng kalooban ng Diyos, sa huli, itinutuwid ako ng Diyos at inilalagay sa landas ng katwiran sa tamang daan sa tuwid na landas. Ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Diyos ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Sa verse 3, basahin din natin. Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magiging matatag ang iyong mga panukala. Ipagkatiwala natin ang mga ito sa Kanya, tama? Sa Awit 37 verse 5, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Ito ang katotohanan, ito ang mapuno ng Espiritu Santo. Tignan natin kung sino ang nagsabi ng mga salitang ito. Awit 37 verse 5. Basahin natin ng sabay-sabay. Awit 37 verse 5. 37 verse 5. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Sino ang nagsabi ng mga salitang ito? Si David. Kaya ano naman ang sinabi ng Diyos? Natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Ano ang pusong naayon sa puso ng Diyos? Ang pusong katulad ng puso ng Diyos. Ito ang pagsunod at pagtitiwala sa kanyang paggabay kung saan dinadala tayo ng Diyos sa tamang landas. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Sa makatuwid, kailangan mapuno ng Espiritu Santo ang isang Kristiyano upang mamuhay ng wasto sa pananampalataya. Sa ilang lugar sa mundong ito, sinasabi nila na kapag tumanggap ka ng kapuspusan ng Espiritu Santo, magsasalita ka ng wika, manghuhula, makakaranas ng mga kababalaghan. Ngunit hindi ito naaayon sa Biblia. Hindi po. Yan yung sinasabi nila na hakagawa ng mga kamangha-manghang bagay kapag ikaw daw ay napuspos ng Espiritu Santo. Pero hindi ito ayon sa Biblia.
Yung pagiging puspos sa Espiritu Santo ay ang Kristiyanong namumuhay ng tunay, natural, at normal na buhay pananampalataya. Iyan mismo ang buhay na puspos ng Espiritu Santo. Ang bautismo sa Espiritu Santo at ang paninirahan ng Espiritu Santo sa atin ay mga bagay na ginagawa ng Diyos o ginawa ng Diyos. Ito ay isang beses lamang nangyari. Natatapos ito ng minsanan at magpakailanman. Ngunit pagdating sa pagiging puspos ng Espiritu Santo, dapat tayong patuloy na pumasok sa atin ng bagay sa mundong ito. Halos matapon yung tubig na ito, pero kailangan itong mapuno ulit, di ba? Ganun po yung mapuspos ng Espiritu Santo. Kaya nga sinasabi ng ilan na ang pagbubulay-bulay ay tungkol sa pag-alis ng pag-iisip ng laman, ngunit ang buhay pananampalataya ay isang buhay ng pagpupuno. Kaya patuloy nating pinupuno ang ating puso ng plano, kalooban at salita ng Diyos. Ito ay paulit-ulit at patuloy at dapat itong mangyari sa ganitong paraan. Hindi ibig sabihin na minsanan ka lang mapuno ng Espiritu Santo at nananatili ka pa rin puno ng Espiritu Santo hanggang sa uli, ngunit ito ay nagbabago. Ang seremonya ng kasal ay nangyayari lamang ng minsanan, hindi po ba? Nagdaraos ka ba ng kasal araw-araw? Hindi. Kahit ito ay ginagawa lamang ng minsanan, ang pagsasama bilang mag-asawa pagkatapos ng kasal ay panghabang buhay, tama? Ang paninirahan ng Espiritu Santo ay nangyayari ng minsanan, ngunit ang buhay na pinangunahan ng Espiritu Santo ay panghabang buhay. Anong nangyayari sa paninirahan ng Espiritu Santo? Ano yung nagiging kalagayan ng Espiritu ng Diyos at ng ating Espiritu? Sila ay nagiging isa. Kaya sa unang Korinto chapter 6 verse 17 ay sinasabi, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu na kasama niya. Ang pagdating ng Espiritu Santo at ang pagtatatak at paninirahan ng Espiritu Santo, ngunit ang mabuhay kasama ng Espiritu Santo bilang aking Panginoon, ito yung panghabang buhay. Nabubuhay habang siya ang lubos na namamahala at namumuno sa aking buhay. Ito yung apat na elemento ng buhay pananampalataya. Word, prayer, fellowship, evangelism. Tama po ba? Yung pamumuhay na tulad nito ang pinangungunahan ng Espiritu Santo. Mapuno ng Espiritu Santo. Dapat akong magpasya na mag-evangelize. Upang makapag-evangelize, dapat kong magpasya na magpunta sa fellowship para makapunta ron. Ito mismo ang patuloy na nagpupuno ng Espiritu Santo na nasa akin. Ito ang mapuno ng Espiritu Santo. Ito ang dapat kong gawin. Hanggang sa ginawa ko ito, tumatanggap ako ng gantimpala mula sa Panginoon. Ang bautismo ng Espiritu Santo at ang pananahan ng banal na Espiritu ay gaya ng pagsakay sa sasakyan. Ikumpara natin, yung buhay natin sa sasakyan, yung Espiritu Santo ay pumasok sa ating sasakyan. Ito yung mamumuno, ito yung magdadrive, magkokontrol. Ang mabautismo ng Espiritu Santo at ang paninirahan ng Espiritu Santo ay ang bagay na hindi ko nalalaman, ngunit sinabi at ibinigay ng Diyos. Subalit ang mapuno ng Espiritu Santo ay ang kanyang inuutos. Mapuno kayo ng Espiritu. Inutos niya na tanggapin natin ito ng patuloy kahit na ang mabautismo ng Espiritu Santo ay ang pagdating ng Espiritu Santo at nangyari ng minsanan, ang mapuno ng Espiritu Santo ay nagbabago. Ang antas nito ay maaring magbago. Depende sa ating kalagayan at maaari rin tayong mapuno ng Espiritu Santo kung ang laman ay lubos na mangunguna sa akin o kung ang sanlibutan ay tuluyang makapasok upang ang isang tao ay maging makamundong tao. Sa oras na iyon, ay hindi na mapupuno ng Espiritu Santo. Sa kahit ganito, ang Espiritu Santo ba ay hindi na naninirahan sa atin? Ito ay naninirahan pa rin. Gaano kaya napipigati ang banal na Espiritu? Kahit na ang Espiritu Santo ay nasa atin, kung nabubuhay tayo na nagpapasakop sa laman at hindi napupuno ng Espiritu Santo, hindi siya makakapamuhay ng normal na buhay pananampalataya. Kaya nga, ang tao na hindi napupuspos ng Espiritu Santo ay nahahadlagan ang pagnanasa ng laman, pagnanais ng laman, o tukso ng sanlibutan. At ang normal na buhay pananampalataya ay imposible. Ngunit ang sino mang nagsasalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahon ito o sa darating. Ano ibig sabihin ng paglaban sa Espiritu Santo?
Yung Espiritu Santo ay nagbibigay ng maraming patunay at ebidensya at nagbibigay ng pagkakataon upang tayo ay maniwala. Ngunit ang tanggihan nito hanggang sa huli ay ang pagtanggi na tanggapin ito. Ito ay ang kasalanan ng pagtanggi sa Espiritu Santo at ito ay higit pang kasalanan. Ang higit pang kasalanan ng hindi manampalataya ay ang kasalanan ng paglapastangan sa Espiritu Santo. Ano yung paglapastangan sa Espiritu Santo? Ito yung paghadlang at pagtutol sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ito yung paglalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi ito pagtangi upang maniwala sa sarili, ngunit pagtutol rin at pag-ulit-ulit na pag-atake sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo upang ang iba ay hindi rin manampalataya. Ang kasalanan ng paglapastangan sa Espiritu Santo ay hindi maikukumpara sa kahit anong moral na kasalanan dahil ito ang kasalanan na nagdadala sa mga tao patungo sa impyerno. Ito ay hindi mapapatawad. Tingnan natin, Marcos chapter 3, verse 28 hanggang 29. Basahin natin ang sabay, Marcos chapter 3, verse 28 hanggang 29. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na patatawarin ang lahat ng mga kasalanan ng anak ng mga tao at anumang paglapastangan sa kanilang sabihin. Ngunit sino mang magsalita ng paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawarang magpakailanman kundi nagkasasala ng isang kasalanang walang hanggan. Habang ipinapangaral natin ang Ebanghelyo ng ganito, ang mga tunay na lumalapastangan laban dito ay kalaunan, batay sa mga salitang ito, ay hindi mapapatawad at walang hanggang parurusahan. Hindi ko alam kung bakit nila ito ginagawa. Kasunod, mayroong mga kasalanan na nagagawa ng mga naligtas na Kristyano. Una, ito ay ang pagsisinungaling sa Espiritu Santo. Si Ananias at Sapphira ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Bakit nagpadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itinago ang bahagi na pinagbilhan ng lupa? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Ito ang kasalanang pagsisinungaling sa Espiritu Santo na nangyari kapag tayo ay natalo ng pagnanasa ng laman at tuluyang nahulog sa tukso ng sanlibutan at hindi makapamuhay ng tapat na buhay pananampalataya. Sa oras na ito, mahagawa pa ba si Satanas sa loob ng taong naligtas o hindi na? Sinabi kay Ananias, hindi ba Ananias, bakit nagpaday ka kay Satanas? Ito ay hindi kalagayan ng taong puno ng Espiritu Santo. Lubos niyang inubos ang lahat. Ang Espiritu Santo ay naroon, subalit siya ay nagsinungaling sa Espiritu Santo. Dapat ninyong malaman ito na mayroong pagsisinungaling ng Espiritu Santo. Tama po. Yung ikalawa, mayroong kasalanan ng pagpipagati sa Espiritu Santo at huwag ninyong paghitiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Anong kasalanan ang pigatiin ng Espiritu Santo? Kapag ang isang buhay na nasa kalagitnaan ng kasalanan, ang Espiritu Santo ay napipigati. Hindi ang Espiritu Santo ay umaalis kapag ang anak nagdudulot ng gulo sa mundo, gumagawa ng kasalanan at namumuhay ng ganito, ang mga magulang ay napipigati, hindi po ba? Anak, pakiusap, huwag mo na itong gawin. Katulad namang ito ang kasalanan ng pagpipigati sa Diyos. Kapag ang isang tao na nabubuhay sa kasalanan, ito ay ang kasalanang nagpipigati sa Espiritu Santo. Ang mabuhay ayon sa laman ng mabuhay ayon sa sanlibutan. Ikatlo, ito yung kasalanang pagpatay sa ningas ng Espiritu Santo. Doon sa 1 Thessalonica chapter 5, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Nalalaman ng Espiritu Santo kung ano ang kanyang nais na gawin, ngunit ang sinasabi lamang ng tao ay ayoko. Hindi ako pupunta, hindi yan gagawin. Sabihin nila, hindi pinapansin yung kalooban ng Espiritu Santo at ang bagay ng kagaya nito, binabaliwala lamang nila ito. Wala silang pakialam. Ang mga talatang, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Sa English, do not put out. Huwag ninyong patayin. Huwag ninyong patayin yung ningas ng Espiritu. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nagsisindi ng apoy upang gumawa. Ngunit ang tao ay nagbubuhos ng malamig na tubig dito.
Ito ang kasalanan ng pagpatay ng ningas ng Espiritu Santo. Bakit ito nangyayari? Dahil ang tao ay puno ng laman, puno ng sanlibutan. At binabaliwala ang nais ang gawain ng Espiritu Santo. Bakit? Dahil ayaw nila ng kahirapan. Ayaw nilang magsakripisyo. Halimbawa, kapag nagpapatayo ng church building, itinuturo ng Espiritu Santo at ipinapaalam sa mga tao na ayon sa iyong kalagayan o kakayahan, dapat mong gawin ito na mayroong mabuting konsensya. Ito ay ang mapuno ng Espiritu Santo. Ngunit kapag sinasabi ng tao, hindi, ayaw ko, at pinipigil ang nais ng Espiritu Santo na gawin at ninanais para sa kanila, ito ang pagpatay sa ningas ng Espiritu Santo. Ito yung kasalanang pagpatay sa ningas ng Espiritu Santo. Kaya ngayon, pinag-aralan natin ng sandali ang pinakabuod ng patungkol sa Espiritu Santo. Kahit sa lumang tipan, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos. At ang Espiritu Santo ay naroon sa kanyang likain, ay naroon ng likain ang kalawakan at ang lahat ng mga bagay. At sa lahat ng bagay, ang Trinity God ay magkakasamang gumagawa kahit sa panahon ng lumang tipan. At sa lirin ay magkakasama sa panahon ng anak. At siya na nagsugo sa akin ay kasama ko. At ang Espiritu Santo ay kasama niya. At ngayon, sa ating panahon, ang panahon ng Espiritu Santo, siya ay kasama natin. Kaya sa layuning ito, tinatakan niya ako at naninirahan sa akin at inuutosan niya sa atin na mapuno ng Espiritu Santo. Ito ay patungkol sa ating pagdidesisyon, pagpapasya at pag-alay ng ating sarili upang maihandog ang ating sarili bilang banal at handog. Kaya kundi mapuno tayo ng Espiritu. Manalangin na po tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat. Iyong sinabi na ang Espiritu ay naninirahan sa amin, ginagabayan kami at pinangungunahan kami at nasa akin rin. At na dapat naming ipagkatiwala ang lahat naming mga bagay sa Espiritu Santo. Pakiusap, tulungan mo po kaming mabuhay sa buhay pananampalataya na napupuno ng Espiritu Santo. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.